Ayan. First of all, Direk JP, congratulations. Book and BC, may play, tapos meron ka pang parating na, I think, series. Yes. Series. So, how's the feeling? First, yung sa VLF mo ngayon, she's electric, right? Yes. So, kamusta? Ano yung preparations? Ang dapat namin abangan doon? Excited. So, sobrang excited coming into rehearsals. Well, nung nabalita sa akin, or nung binalita sa akin, nung in-offer sa akin yung project, sobra akong saya. Kasi I've always wanted to try theater, directing, or kung ano man. And to be given this opportunity, sobrang thankful. Parang every time nag-rehearsal kami, para kaming naglalaro lang. Alam mo yun, para siyang, for me, para siyang pahinga sa pagtatrabaho sa pelikula, sa TV. So, bagong mundo, bagong entablado. So, sobrang excited. So, Direk, are you virgin then? Virgin in Virgin Love Fest? Yes, virgin ako. Virgin director ng Virgin Love Fest. Pero hindi naman na virgin sa panonood kasi every year lagi rin akong nanonood ng Virgin Love Fest. Yeah, pwede niyo po ikwento paano yung naging process, paano po kayo nasali sa VLF, paano pinasa niyo po ba yung script or handpick like that? Yung last year na in-approach ako ng isa sa mga festival director, si Tony Go. Kasi nagka-work na kami before sa General Luna. Ano pa siya noon, as PA, tapos ako as AD. So parang doon kami na nag-meet and then naging friends na kami. And then yun, last year, minessage niya ako kung gusto mag-direct. Tapos nang hindi ko pa nababasa yung script, nagsabi na ako ng yes. So ganun talaga ako na parang tagal kong hinintay yung ganung klaseng opportunity na dumating. So ayun, parang after nun, meeting na with the playwright, si Ron, tapos casting. So halos same yung proseso, mas lang talaga. I think na kinakabahan lang ako dahil nga ibang mundo siya, na para akong nag-aaral ulit. Which I think is a good thing kasi di ba parang everyday nag-aaral naman talaga tayo kung paano tayo magpapatuloy sa araw-araw. And paano naman po yung naging approach nyo since this is your first time in directing in theater? Yung naging approach nyo dito since it's your first time in theater? Yung naging approach ko naman, medyo wala naman siyang pinagkaiba kung paano ko mag-direct sa pelikula. Nandun pa rin yung nakafocus pa rin at dapat totoo pa rin dun sa kwento, dun sa script na kailangan yun pa rin yung naibibida, yung kwento. More than the treatment, more than anything, kailangan ang lumabas ay yung puso ng kwento. And nabanggit mo na rin kanina about sa casting. Nung bago ka ba pumasok for this project, Such Electric, buo na ba yung cast or do you have nag-handpick ka ba ng ibang cast dito sa... So yung sa casting naman, kasama ko sa naging proseso ng casting, invited audition. So handpick yung mga kung pwede sila mag-audition, pwede silang mag-read. So sa amin si Glyza, sina Joshua, sina Aldo, everyone na involved dun sa She's Electric, invited audition sila along with other names na in-invite namin mag-audition. Tapos yun, ito yung unsub na sobrang proud ako to present to everyone. And why sila Joshua, sila Glyza, why you think they're perfect na... Sorry? They're perfect for the roles na sila yung napick? Sobrang perfect ni Glyza, ni Joshua, si Aldo, si Yes, saka si Ibes. Sobrang perfect nila dun sa roles kasi naiintindihan nila yung kwento, naiintindihan nila yung truth ng bawat characters na meron sila. At ang pinaka-importante, naiintindihan nila yung message na gustong iparating nung play. And I think importante yun. So kahit hindi naman sa theater, kahit sa pelikula or kung saan man, kailangan naiintindihan ng bawat creatives, lahat ng part ng paggawa ay yung message at yung truth ng ginagawa nila. Yan. And can you share lang po yung, without spoiling, yung plot ng kwento, no? And ano yung dapat inaabangan in this play? Okay. So tungkol siya sa isang lalaki, dati siyang womanizer, si Robert, played by Josh Cabilanas, na nag-set siya ng dinner para sa mga friends niya matagal niyang hindi nakita para ipakilala ang kanyang bagong girlfriend, which is si Rose, played by Glyza De Castro. So dun sa dinner na yon, mapag-uusapan yung ano ba ang tamang pagtingin sa pag-ibig at pagmamahal gamit ang lente ng traditional na POV natin when it comes to love
or sa lente naman ng scientific, parang sa lente ng makabagong technology. Yun. Yan, congrats direct sa Play. Salamat. And Thank you. let's talk about your series. Your upcoming series sa GMA7. Yes. Is this your first time directing a teleserye ba or hindi naman? Ito yung first time ko mag-direct ng full-length na serie. Kasi nakapag-direct na ako ng mga limited, yung mga 8 episodes, 10 episodes. Pero ito yung, I think, first time ko na makapag-direct ng full-length na series with GMA, Public Affairs. Naka-work ko na sila before, nung nag-ED pa ako. So ito yung first directorial project ko with them. So sobrang excited ko na simulan na yung You're My Favorite Song. You're my favorites. Tapos yung mga artista ko ay mga bagets. Yes! So, nakabagets din. Yes. Like yung director. Nakakabagets din. So excited din. So sobrang excited din to simulan. Nasa ano pa kami ngayon? Script development. Script Nasa development. pre-prod pa kami. Nakatarget kami mag-shoot next month. Yun. So hopefully malinis at maayos na yung script para makapagsimula. And what was your initial reaction naman? Kasi parang nabanggit sa isang interview ng executive ng GMA na ikaw daw talaga yung perfect na naisip nila agad na director directing the debut of Cup Hit. Yes, Yeah. yes. Sobrang flattered, sobrang saya sa feeling na ako yung una nilang naisip or isa sa mga naisip na mag-direct ng nung You're My Favorite song. At sobrang ako thankful dun sa trust na binigay nila para makatrabaho itong mga bagong generation ng actors ng GMA7. So, masaya. At kinakabahan. And ano na po ba yung pwede nyo lang ma-share na about sa story ng You're My Favorite Song? And marami bang aabang dito sa Cup Hit? Or something? So siya, nasa afternoon slot, syempre bilang isa sa mga nanonood ng mga drama tuwing hapon, alam natin yung energy nun. Pero minimake sure ng buong creatives na mataas man yung drama, mataas man yung kung ano-ano, hindi makakalimutan yung youthfulness at yung sarap ng unang pag-ibig. Di ba? Lagi yun. Since mga bagets yung mga artista, kailangan mailabas natin yung youthfulness when it comes to, pagmamahal. Ayun. Maraming abang na nakiligan with Marami Cup Hit. for sure. Oo. And yun, about Cup Hit nga, hindi pa kayo nag-shoot pero may mga script development and all. So how was so far working with Cup Hit? Kamusta ba sila dalawa sa script nyo and pag magkakasama kayo? Nag-meet na kami multiple times nung first time ko mag-meet with actors and the bosses, tapos nagkaroon na kami ng look test, ng table reading, story call. So, nakakatuwa mapanood sila kasi na-observe ko lang sila na parang paano sila magbasa ng script, paano sila makapag-usap sa mga tao. Kasi syempre kapag bago kang artista, maganda na yung atake nila sa material, sa character nila, ay something na kaya nilang gawin kasi ganun din sila sa totoong buhay para mas madali. So, Parang real life oo, pala. parang ganun. So, ino-observe ko lang sila paano sila gumalaw, magsalita, para mas natural yung lalabas sa acting. So, ayun, I think, excited ako kasi para silang kasi nga mga bata pa, mga bagets pa, parang alam mo yun, I think, mas gusto pa nilang mag-explore ng mga proseso, na paano nila atakin yung character at yung kwento. And napanood nyo po ba yung Cup Hit sa PBB or yung ibang house? Nakapanood ako ng mga clips ng PBB. So, pero kasama pa namin dito si Clifford, si Marco. Si Marco napapanood ko na nung since bata pa, ganyan. So, ayun, excited. Congrats po. And invite nyo na po sila to watch your play and also the upcoming series na. You're My Favorite Song. Ayun, so ini-invite ko kayo na manood ng She's Electric, part siya ng Setsi sa VLF 21, kasama sa mga cast, sina Glyza De Castro, Josh Cabiladas, Aldo Vencilao, Yesh Borse, and Inves Bagalyong. Ayan. So, panoorin nyo yun and lahat ng mga plays na kasama sa VLF 21. Ayan, maraming salamat. And You're My Favorite Song, malapit na yan. Congrats po and thank you. Salamat.